Po pag akin pong pinaghahambing ngayon, yung akin pong nalalaman tungkol kay June Pala, ang nagpapatay kay June Pala na broadcaster ng Davao City, walang kaduda-duda, 100% and I offer no apologies. 100% ang nagpapatay ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte na naging Pangulo ninyo mga ungas. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonell. Noong isang araw, tinawagan ko po ang aking kaibigan na kapatid ng nasira kong partner at kaibigan na si Percy Lapid, si Roy Mabasa. At kami po ay nagkausap. Siya ang aking pong tingin sa kanyang parang himig ay nasa ibang bansa hanggang sa kasalukuyan. Ayoko pong mag-isip ng dahilan kung bakit nasa ibang bansa pa siya. Ngunit nalalaman ko na yung isang anak ni Percy Lapid nagsabi sa akin na masyado silang nababagabag sa mga pangyayari sapagkat mayroong mga taong tawag sa kanila, tuloy-tuloy ang pag-terrorize sa kanila sa pamamagitan po ng telepono. Siyempre, naisip ko po na mukhang hindi nila tinatantanan si Percy Lapid. Kaya hindi ko rin po tinatantanan yung paghanap ng katarungan para sa kanya. Kaya natanong ko kay kasamang Roy Mabasa, nakababatang kapatid ni Percy Lapid, kung ano na ang kinahinatnan ng kaso. Ang sabi niya sa akin, ganun pa rin, huminto ang investigasyon kay Bantag. At hanggang ngayon, hindi hinuhuli si Bantag, walang humuhuli sa kanya. Meron siyang warrant of arrest, pero hindi alam kung paano i-serve at kung saan i-serve. Yun lamang po. At yun po ang amin pong mga iba pa na pag-usapan ay off the record na po. Ganun pa man, nais ko pong ibunyag ang off the record na usapan namin ni Percy Lapid bago po siya namatay. Ang sabi niya po sa akin, sapagkat noong po ay hinuli ng mga Caloocan Police, PNP, sa warrant of arrest ng cyber libel, 7 counts po yung demanda sa akin ng alkalde ng Pendeg, Ilocos Norte, at ang hearing sa Pendeg, Ilocos Norte ba. At sapagkat ako po ay taga-labas, taga-Maynila, hindi po nila tinatanggap yung pong piyansa na galing po sa assurance company. Kinakailangan cash bond. Ang ibig sabihin po ng cash bond ay piyansa sa pamamagitan ng cash o perang nabibilang mo. At ang halaga po niya ay halos kalahating milyon sapagkat 7 kaso sa isang komentaryo ang pinagharap sa akin ng piskalya. At hindi rin po ako nabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag sa piskalya na wala naman po ako intensyon na masama, walang malisya, kundi kasama lamang po yan sa aking trabaho bilang isang veterano at professional na journalist at bilang Pangulo ng Anti-Graft League of the Philippines. Ganun pa man, tinawagan po ako ni Percy Lapid habang ako po ay nakakulong at nagkausap po kami at pagkatapos po niyan ay nagkakakumusta na kami paglabas ko mula po sa ospital sapagkat ako po ay na ospital habang ako po ay nakakulong sa Caloocan CIDG jail, mga kaibigan, na ospital po ako. At pagkalabas ko po ng ospital, nagkausap po kami ni Percy Lapid. At ito po ang kanyang sinabi sa akin. Sa mga kontak po sa Malacanang, sa kampo ni Duterte, alam mo naman, Kawal, tayo mga media man ay kinakailangan may kontak sa mga source of news. Ayon sa aking kontak, hindi titigil ang kampo ni Duterte hanggang hindi nila naiupo si Sara. Ang sabi ko, si Bongbong naman ang kanilang kandidato at saka si Sara ang vice.
kasama yan sa disenyo. Papakandidatuhin nila at papapanalunin si Bongbong na mayroong maraming bahid ng pagdududa. Pagkatapos magkakampanya sila na ito ay bagsak, magkakaroon ng people power, magkukodita, at ang magiging Pangulo ay si Sara Duterte. Para sa ganun, pag lumabas ang ICC warrant, well protected o protektado at masyadong maraming proteksyon ang ibibigay ng gobyerno laban sa ICC para sa kapakanan ni Duterte. Matapos po mga ilang araw, namatay po si Percy Lapid. Pinatay si Percy Lapid. At gumuho po ang aking paniniwala sa ating pong justice system nung aking pong unti-unting nakikita ang disenyo na palayo ng palayo at nagiging mailap ang katarungan para kay Percy Lapid. At ito nga sa pag-uusap namin ni kasamang Roy, at sinabi niyang hanggang ngayon wala pang katarungan ang pagkapatay ng kanyang kapatid. Hindi na po ako nagtataka sapagkat yan ang una ko pong sa pantaha. Kaya nga po pag aking pong pinag-ahambing ngayon, yung aking pong nalalaman tungkol kay June Pala, ang nagpapatay kay June Pala na broadcaster ng Davao City, walang kaduda-duda, 100%, and I offer no apologies, 100% ang nagpapatay ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte na naging Pangulo ninyong mga ungas ng Republika ng Pilipinas. Siya nagpapatay po niyan. Hindi lamang dahil po sa aking deduction o aking pong analisa o aking pong pag-aakala, kundi umamin ang nagpapatay o nagsagawa ng pagpatay na si Arturo Las Cañas. Bagamat alam ko na ang naging susi ay ang kanyang dating driver na si Jimmy Proscio, na driver dati ni June Porras Pala, alam ko na po yan. Pero ang opisyal na version, at ito po isinali ko doon po sa aking aklat na ang pamagat ay A Country Run Like Hell. Nandiyan po yung affidavit ni Arturo Las Cañas at sinabi niyang binayaran siya ng 3 milyong piso ni Rodrigo Roa Duterte bilang mayor ng Davao City sa kadahilanan ng kanyang matagumpay na pagsasagawa ng pagpatay sa isang broadcaster. Kung yan po ay naging matagumpay, malamang sa akin naman pong pareho nararamdaman. Naramdaman ko rin ang panahon na yan ni June Pala na nagpapatay ay walang iba kung si Duterte. Yan pa rin po ang akin po nararamdaman ngayon. At sa turn of events, sa mga pangyayari na masyadong nagiging mailap ang katarungan, hanggang walang umaamin na pareho ng pag-amin ni Arturo Las Cañas, yan po ay magiging sa pantaa lamang. Pero ano po ang dapat natin gawin? Manindigan na po tayo. Manindigan tayo na ayaw natin ang ganyang klaseng brand o ng katarungan, sapagkat yan po ay kawalan ng katarungan. Yan pong pagpatay na yan, akin nang nilathala dito po sa akin pong libro, A Country Run Like Hell. Nandito po yung affidavit na sinumpaan sa laysay ni Arturo Las Cañas. Ang original copy po nito ay sinumiti sa Senado at wala rin nangyari hanggang ngayon. Hindi pa rin nagkakaroon ng progress sa pagpatay o katarungan sa pagpatay kay June Porras Pala. Di po malayo na ganyan din ang mangyayari dito sa kaso ni Percy Lapid. Sapagkat pinapabayaan po natin, kinalilimutan na natin. Hindi ko po kakalimutan yan. At akin pa rin uukil-kilin ang may kapangyarihan tungkol po rito sa pagpatay ng kasamahan natin, partner ko na si Percy Lapid. Mga kaibigan, pag pinatay po ninyo yung isang mamamahayag
pinahirapan ninyo isang mamamahayag. Ang pinapahirapan ninyo ay yung pong pamamahayag, yung kalayaan para magbigay ng impormasyon, freedom of the press, freedom of speech. Yan po ang nakasalalay po dyan. At ito po mga naglilipa na ngayon ng mga vloggers, kung di na po natin yan, pag ang vlogger ay kumakampi kay Duterte, yan ay isang traidor na vlogger sapagkat ang kanilang pinagtatanggol ay traidor na tao, si Duterte. Walang kadahilanan para ipagtanggol si Duterte ng kahit na sinong vlogger, maliban lamang kung ang vlogger na yan ay bayaran, walang modo, walang pakialam, at siya ay kapwa ni Duterte bastos at traidor sa ating pong bansa. Lahat ng nagtatanggol kay Duterte sa kanyang pagtatraidor sa ating bansa ay traidor din. Kaya nga po, nanawagan tayo ng isang araw, lahat ng mga nagsusubscribe dyan sa mga vlogger traidor ay nagsisilbing traidor din sa kanilang bansa. At ito po ang ating pong lalabanan. Kaya nga po sabi ko, ang una pong hakbangin dyan ay kung kayo ay hindi naniniwala na dapat ipagtanggol si Duterte, mag-unsubscribe kayo dyan sa mga vlogger na nagtatanggol o nagsusulong ng katraidoran ni Duterte, mga kaibigan. Ang galing nyo, withdraw nyo, subscription ninyo. Kung sino man yan, pag yan ay maharlika, yan ay ban at buy, kahit na sino mga bayaran na yan, na walang modo. Yan, sinabi ko po yan, walang modo. Walang pagmamahal sa bansa. Wag na po natin suportahan yan. Ibasura natin yan. Yan ang sinabi ni Duterte na dapat ibasura ang Permanent Court of Arbitration at sasabing panalo ang Pilipinas sa China. Kinakampihan ni Duterte, mga kaibigan, ang China sa usapin ng soberenya ng ating bansa. At ito po ang kailangan po nating ituwid. At ngayon, mga kaibigan, sapagkat ako po ay nagkakaroon ngayon ng preparasyon para sa isang pambansang koalisyon kontra China, lahat po ng aking mga subscriber ay akin pong papangasan na sabihin lahat sila ay sumusuporta sa aking panukalang dapat nang iparamdam sa China na tayo ay hindi nila kaibigan. Ngayon, pag ayaw po ninyo mabilang dyan, mag-unsubscribe po kayo sa Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Wag po kayo mapapabilang sa akin, di mag-unsubscribe kayo. Kinakailangan manindigan na po tayo. Manindigan kayo para kay Duterte o manindigan po kayo para kay Marcos o para kay Carbonell. Yan po ang ating pong katayuan ngayon. Yan po ang ating pinakikipaglaban. Hoy Pilipino, manindigan ka naman. Manindigan ka sa tama. Huwag ka manindigan doon sa nagmumura sa presidente ng Amerika. Hindi niya kaya murahin ang sumasakop sa atin na presidente ng China na minumura pati Pope, Papa ng mga Katoliko, minumura pati Diyos. Sinusuportahan pa rin ng mga irresponsible na vloggers na ito. Ito mga nakuha lamang ng teknik sa pagsasalita sa kanilang cellphone, vlogger na. Huwag na po kayo mag-subscribe dyan. At kung hindi po kayo naniniwala sa akin, huwag din po kayo mag-subscribe sa akin. Tanggalin na po ninyo. Hindi bali ng 51,000 lamang ang ating po subscriber. Pag yan naman ay lahat nagmamahal sa bansa, mas mabuti na yan kaysa yun sa mga 300,000 nagtatraidor sa bansa, mga kaibigan, sa kanilang pamamagitan ng kanilang pag-subscribe sa malisyoso at nagpapagamit na bayarang mga vlogger. Yan po ang aking pong paninindigan. Yan po ang aking pong mensahe sa episode na ito. Ako po si Waldy Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin lang ako ng Allahu Akbar ay dakila ang Diyos. Yan po ay Arabic word lamang.
Mabuhay ang Pilipinas.